So isa ito sa pinaka-laugh trip na RTIA na napanood ko, no? Yung kay Raffy Tulfo in action. Ang video na to ay titled, "Nilayasan ni Mrs. dahil tanga. Pinabili ng hotdog pero ang binili ay footlong." Laugh trip dito kasi pati si Idol talagang todo halakhak, men. Sobrang laugh trip. Akala mo lang yun. Umiiyak na ako sa'yo nun. Oo, kasi parang tanga ka talaga nun. Hotdog, potlong binili mo. Tanga. Matagal ko na napapanood tong video na to and I really feel that I need to make a video out of this. Ipo-point out natin dito kung ano ba talaga yung mali ni Kuya. Hindi mali ni Idol kundi yung mali ng inireklamo dito. So, ang basic gist ng video na to, no, yung in summary, we're not gonna go into details, no, pero basically, dahil tanga nga daw si lalaki, kaya siya nilayasin ni Mrs. And other than that, meron pa silang pinaggawayan before na nanloko daw to si lalaki. And I'm sure there are other reasons kung bakit siya nilayasan ng babae. Pero based dun sa pinakita ng lalaki kay girl, dun sa video na yun mismo, the way he acts, the way he approaches her, the way the guy values himself, that is why bumagsak yung attraction level dito ni babae kay Kuya. And ultimately, nilayasan na siya. Nawala na siya ng respeto dun sa lalaki, totally. Panoorin nyo. Okay. Doon ka na nga. Dali mo yung pagkain mo. Ayoko yan. Sige na. Baka may gayuma pa yung pagkain mo. Sige na, doon ka na nga. Huwag mo ako galawin. Huwag mo ako hawakan. See? Dinalhan pa niya ng food yung babae. Even though yung demeanor ng babae dito towards kay Kuya ay parang nandidiri na. Napansin niyo ba yung mukha ng babae dito? Para siyang nilalapitan ng taong ketongin. Ang isang malaking red flag dito ni Kuya na nakita ko ay ito. Ganyan na yung trato sa kanya ni girl, yet special pa rin yung treatment niya sa babae. Para bang nire-rewardan pa niya yung babae dahil dinidisrespect siya. Which is a no mga sigarilyo. You do not reward this kind of attitude with gifts and glamour. Instead, if someone does this to you, give her the gift of missing you. Tsaka ito ba guys, sinabi pa ng babae dito na ikaw naman kasi yung pabalik-balik. Mag-move on ka na kasi. Ako naka-move on na. This only goes to show na sobra na yung paghahabol dito ng lalaki kay babae. And alam naman nating lahat na chasing girls is a big no-no. Lalo lang bababa ang respeto sa'yo ni girl. Lalo lang lalayo sa'yo si babae. Exactly kung anong ginagawa dito ni ate kay Kuya. Ganyan ang mangyayari sa inyo if you keep chasing someone with very low attraction level to you. Laging tandaan, you cannot love someone hard enough for them to love you back. Okay, granted na nagkasala nga dito si guy and he wants to make amends dun kay girl. Suyuin mo siya. Yes, that is very important. Pero kung nireject ka na ng babae sa pagsusori mo and you even went the extra mile to prove to her na you've realized your mistakes and you have wronged her to the next level and you are so very sorry about that. Tapos ang reaction ni girl ay ganyan, katulad ng pinakita niya dito sa video. Guys, tama na. Have some self-respect. You have already done your part and you should be absent na sa buhay ni girl. Kung may anak kayo, then yeah, supportan mo lang yung anak mo. But as far as romantic relationships between you and her, kiss na boy, move on ka na lang. Guys, yung mga lalaki dyan, have some self-respect naman sa mga sarili nyo. If the girl is disrespecting you like this, regardless kung kasalanan mo man o hindi, well in this case, if I'm not mistaken, nag-cheat siya sa babae. Sige, suyuin mo. Show her how sorry you are. Pero kung dinidisrespect ka na ng babae na parang diring-diri na siya sa'yo, guys, have some self-respect and just move on na, sigarilyo. At alam nyo, isa pa sa tingin ko kaya bumagsak yung attraction level dito na babae. Nabanggit din kasi sa episode na to na bumaliktad daw yung mundo nila. Meaning si girl yung nagtatrabaho at si guy naman walang trabaho. Wala nang mood ng gano'n. Siyempre, pahinga kasi ang pagod kasi siya kasi wala siyang trabaho. Jobless siya noon? Opo, sir. Wala siyang trabaho, sir. Tapos bantay lang siya ng bata. Ako lang isang nagtatrabaho. Hindi kasi siya nagtatrabaho noon kasi wala magbabantay ng anak namin. So baliktad. Siya ang nagbabantay sa bata tapos ikaw nagtatrabaho. Opo. Mukhang baliktad ata, kasi, sir. Guys, isa ito sa pinakamalakas na makababa ng level of attraction ng mga babae sa atin. Yung kalalaki mong tao tapos wala kang trabaho. That is being a freaking beta male, dude. Bakit? Kasi it only shows na wala kang pangarap sa buhay.
tamad ka, walang direksyon. The love of your life cannot depend on you. Remember guys, a man's purpose is breaking through barriers, achieving goals, progressing through life. We are all about missions. Ngayon kung itong aspeto na to ay absent sa ating mga lalaki, guess what? Magmumukha tayong weak and very unattractive sa mga babae. Super low value tayong lalaki kung ganito yung karakas natin sa buhay, mga sigarilyo. And I'm saying this in general, hindi lang dito kay kuya sa video. Pero syempre, of course, ang lahat ng ito ay hindi dapat nangyari kung hindi nag-cheat si guy kay girl. Yan ang bottom line talaga dyan eh. Wala daw time si girl kay kuya, kaya ayun, naghanap ng ibang babae si kuya just to basically get her attention. Ayun, nakuha nga niya attention kay girl, kaya siya nagpatulfo. Guys, cheating is never the answer kahit saang anggulo mo tingnan. Okay? Yun lang naman masasabi ko, no? And follow for more mga sigarilyo. I'll see you next time.